Isang tanghali sa Makati, bumagsak ang isang mayamang babae sa harap ng opisina. Hingal, namumutla at hawak ang dibdib. Nagkagulo ang mga tao, mga guard, empleyado, at mga naglalakad sa sidewalk. Pero imbes na tumulong, karamihan ay naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. "Uy, ayan oh, baka inatake," sabi ng isa. "Grabe, kawawa naman." Sagot ng isa pa, pero walang lumapit. Biglang tumakbo si Aling Marites, isang janitress sa building. Ma'am, okay lang po ba kayo?" Sabi niya habang lumuhod sa tabi ng babae. Agad niyang sinimulang hanapin kung may gamot sa bag o bulsa nito. Pero sa halip na papuri, narinig niya ang mga bulungan sa paligid. "Uy, ayan oh, ninanakawan." Grabe, mayaman pa naman yung babae. "Videoan mo, para may ebidensya." Hindi niya pinansin ang mga salita. Sa gitna ng kaba, nakita niya sa wallet ng babae ang isang maliit na inhaler. "Lord, sana ito na nga." Mahina niyang dasal. Dali-dali niyang ginamit iyon sa babae. Ilang sandali lang, huminga na ulit ng maayos ang babae. "Salamat sa Diyos." Bulong ni Aling Marites habang inalalayan ito papunta sa bangko sa tabi. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis. Tinatanong sila pareho. Pero bago pa makapagsalita si Aling Marites, ang babae na mismo ang nagsalita. "Salamat sa babaeng ito," sabi ng mayamang babae. Siya ang kumuha ng inhaler ko sa wallet at iniligtas ang buhay ko. Ngumiti siya kay Aling Marites at sabing, "Simula bukas, gusto kong magtrabaho ka sa kumpanya ko. Hindi bilang janitress, kundi bilang assistant manager." Aral. Minsan, ang kabutihan ay mukhang kahangalan sa paningin ng iba. Pero sa tamang oras, kabutihan din ang magbubukas ng pinto ng biyaya.